trip nyo na i-text, hindi ba? O mga high school students. Mga high school. Wala pa itong ito'y sabik sa kausap, sabik sa ka-text, pero itong mga batang ito, sana ay huwag nyong gawin ito sa kanila. Oo, huwag niyo sirain ang kinabukasan itong mga batang ito. Kayong nasa tamang edad, dapat kayo yung mag-guide sa inyong mga mas nakakabata sa inyo. Hindi yung, ito pa yung bibiktimahin ninyo. Di ba? At ito ng mga batang ito, porque nakahawak kayo ng cellphone, ay kahit sino na lamang, ay kayo makikipagkita pa, talaga lakas ng loob, nakikipag-eyeball pa ito sa malayong lugar, ay ano na, ano ba, utoy, hindi ba? At talaga namang, Wala na yung Quezon. ang lalayo pa na pupunta ka, makikipagkita, ayan, hindi ba? Isipin naman ninyo na kayo nag-aaral, andyan ang magulang ninyo, hindi naman nagkukulang yata ang mga magulang ninyo, mabuti kung kayo pinabayaan na ganyan, mabuti pa nga kung ganun pero hindi naalagaan nga kayo ng magulang ninyo. Pagkatapos sasama lang kayo sa hindi nyo kakilala, hindi ba? Ay hindi dapat ganun, mag-isip kayo dahil ang buhay natin, kayo nag-aaral, kayo maliliit pa, kayo ay pinag-aaral upang mas matuto pa kayo sa buhay, hindi ba? May isa pa tayong kaso na nalaman. Ito naman ay minor de edad din na ipinasok sa pagiging katulong. Halip na ipasok sa pagkakatulong, mate, ito dinala sa isang piggery diyan sa Tayabas, Babae Lakawan. din. Oo. Diyan sa Lakawan, Tayabas, Quezon. At pagkatapos ay minolestya din ito ng tatlong lalaki at ang isa ay army daw. Ay. Hindi natin maintindihan kung itong army na ito ay retired o nasa in service pa. Ay kaya ito'y gagawin din natin ng paraan na makipag-ugnayan tayo dyan sa Solcom at nang maintindihan natin kung kinuha natin ang pangalan nito pero hindi natin pwedeng i-announce. Kasi wala pang sabi ko nga pa, kailangan natin ay ebidensya dito sa apat dapat. So, kinuha po natin ang pangalan nito at makikipag-ugnayan tayo dyan sa Solcom para maintindihan natin kung ito ba ay nasa serbisyo pa itong army na ito na nang molestya doon sa isang minor de edad. Itong bata ay 17 years old. Ayan, dinala, sabi ay magtatrabaho sa bahay, katulungan. Oo. Ngayon, halip na ipasok sa trabaho bilang katulong, ito ay dinala sa isang piggery at doon pinagpasasaan ng isang lalaki at nanawag pa nga ito ng dalawang kalalakihan din na ito nga daw isa ay army. Kaya maintindihan natin diyan sa Lakawan Di ba mayroong mauban? Oo, di ba mayroon may malapit na detachment. Oo. Ay, ano ba? Kakilala pa natin yung isa. Ay, nako naman. Ay, nako. Ayan, kaya ito ating aalamin dahil ating pinupuri ang mga kasundaluhan sa kanilang mga magagandang pinagagagawa. Ay tapos ay mababahira naman ang kanilang uniforme ng mga ganitong klaseng tao. Ayan, sana naman nga ay maintindihan natin dahil ito naman ay may karampatang parusa, hindi ba mate kung ano man ang mga, pero hindi pa ito nahuhuli itong army na ito. Wala pang nahuhuli dun sa tatlo na nang molestya dito sa bata. Kaya ito yung ginagawa ng paraan ng apat dapat dahil sa apat dapat po lumapit sila kumbaga man ay ating gagawa natin ito ng aksyon. Hindi lang dito sa radyo kundi sa personal. Ano ang sabi naman ng ating kapulisan ng Tayabas City? Ay wala pang alam nga, hindi pa ako nakakapunta dahil ito kahapon ko pa lamang ito nalaman at tayo makikipag-ugnayan din syempre mas maganda kung sa Tayabas Police. Malaman ng Women's Desk Officer natin na may mga ganyang kaso tayong nasasabat dyan sa may bahagi ng Lakawan. Hindi papuntang Mauban, hindi ba? At may malapit na detention. Ay, sino kaya sumaklolong una dito? Ayan, diba? Ay, ito umuwi-uwi ng luhaan sa kanilang bahay nila? Diyan lamang. Malapit din. Malapit din. May shortcut ito. Papunta dun sa bahay nila. May shortcut mula doon sa Lakawan. Alam mo yung mayroong intersection doon. Papagayon. Bago sumapit ang tulay, o pagkapasok ang tulay. Ay! Alam mo na yun. Ayan ang sinasabi natin. So, itong mga batang ito, ayan,
ganyan pala ang sinasapit sa mga kamay ng mga, ano, masasabi ko ba dito, rapist ba ito? Patay ng mga rapist. At sana'y, wag naman ganun. Ay, ito, Kawawa ito mga naman eh. Ano ba kayo? Addict ba kayo? Ano ba kayo? Wala sa sarili niyong pag-iisip eh. Marami naman babae, hindi ba? May nanay din kayo. Ibig sabihin, marami naman babae na makakagusto sa inyo. Ba't kailangan pa mang-rape, hindi ba? Yan ang ano eh. Hindi gusto nila mayroong force. Ay. May force din. Gusto nila ng force, hambalos ang kailangan sa kanila. Alakas ang force, no? Sipa at tadyak pa, kasama na yan. Ayun na. Sinasabi nga natin dito ay sa mga bata at kababaihan. Dapat natin pangalagaan, hindi ba? Kaya nga may Women's and Children's Desk, ayan, the rights of the women and the children ay dapat nandito ang ating saan? Human rights, ayan. Human rights. Alam mo na ang mga mag-human rights. Ay si Ate Eta Rosales. Ay, siya payag ka. si HR, ano? Payag Ay, ka. hindi ko- Payag ka. Ay, baka ito. Parang ako di sure Hindi na ako sure. Kasi magkakaroon ka nga ng human rights. Ano ba? baka makalabos lahat ang ano, yung masisentensyahan nito, hindi ba? Ang dami nito. Hindi kasi sa kulungan. Ate Eta. Sana'y mapakulong din niya yan, yung mga ng human. Kung siya talaga ay gagawa ng Kababalaghan. Katulad kay katotohanan Laila. sa kanyang gawin. Yun, isa sa mga example ng mga naging accomplishment ni Ate Laila. Ayan, Laila Lima ng DOJ ni attorney. Ay sana'y mas pantayan o mas maano pa niya ang mga ginawa. Oo. Dahil nga yun sa kagaya na lang dyan sa may bahagi ng San Francisco Quezon, hindi ba isa sa mga si Ate Eta mo ay talagang prosigido dyan, hindi ba? Yung mga ayan, nagbabalita muna si Kuya Ben Palentinos. Ano kaya ito? Surprise na lang. Sige. Siyempre, tungkol sa sesyon na naman siguro yan. Kuya Ben, ano yan? Ano? Ano report mo? Oy, andito tayo ngayon sa Guniang Panlalawigan ng Lalawigan ng Quezon. Oo, naka-air ka na. Ha? Oo, naka-air ka na. Naka-air na ba ako? Ang bilis ha. Okay, andito tayo ngayon sa Sangguniang Panlalawigan kung saan po ay nagkakasalukuyang isinasagawa ang sesyon. Ito ay may kaugnayan pa rin sa mga iba't ibang usapin, pero ang ating pagtuunan ng pansin ay itong privilege speech na ginawa ni Bukal Talabong, na kung saan ito ay may kaugnayan dito sa paniningil o dapat na gawing paniningil dito sa Meran Power Plant, na kung saan ay bilyon na pala, umaabot na ng nasa 5 bilyon ang dapat na makolekta dito sa nasabing korporasyon. At ang sabi nga nito si Bukal Talabog ay puno na ang salok. Ano? Puno na daw ang salok sapagkat alam naman natin na desisyon na ng Supreme Court na dapat nang magbayad ito pong Meran ng kanilang kaukulang tax, pero hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa ito na ipatutupad, kung kaya't sa kanyang privilege speech ay hiniling niya na bigyan ng authority itong ating kasalukuyang Governor Suarez na siya po ay bigyan ng authority na makolekta na ito, may pa-implement na ito pong ikangay desisyon ng Supreme Court na masingil ito pong kaukulang buwis na hindi po nababayaran itong Meran para sa lalawigan ng Quezon. At kung ito ay sakalit makukuha, ang alam natin dito, 35% ay mapupunta sa provincial government at ang 40% ay sa Pagbilaw. At ang 25% naman ay doon sa barangay. Sapagkat ang sabi nga nito si Bukal Talabong, yung sa Sual Power Plant ay nagbayad na itong nasabing kumpanya. Ay bakit dito sa atin sa lalawigan ng Quezon hanggang sa kasalukuyan nakapag-desisyon na ang Supreme Court ay hindi pa rin masingil-singil itong nasabing planta. Kaya nga't ipinasa na itong kahilingan ito, privilege speech na ito, ipinasa na sa isang komitiba at pinag-aaralan na ito upang sa ganon ay may patupad sa lalong madaling panahon. So, yan ang ating karagdagang pagbabalita mula po dito sa Kapitolyo ng Lalawigan ng Quezon o Sangguniang Panlalawigan. Ito po si Ben Palentinos, nagulat para sa Apat Dapat. Ayan, maraming salamat Kuya Ben Palentinos mula sa labas ng himpilan. 1, 2, 3, 4.
Ang sinasabi nga ng Supreme Court ay liable ang Team Energy, ayan, Team Energy na magbayad ng real property tax pero hindi sila